Ayan niya, napatunayan ng Court of Appeals na si General Torre, CIDG Director pa noon, plus other officers, 4 police officers, napatunayan na responsable at accountable for the enforced disappearance of Felix Salaverria Jr. Ito ang wow trending. General Torre na karma na kaagad. Base sa lumabas na balita, the Court of Appeals has found Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III and 4 other police officers responsible and accountable for the disappearance of Bicol activist Felix Salaverria Jr. The court also extended legal protection to the Salaveria's daughter by granting them the privilege of writs of amparo and habeas data matapos na gumawa ng ingay sa boxing match nila ni Mayor Baste Duterte. Pinalabas nila na natakot si Mayor Baste kay General Torre kaya umalis ito ng bansa papuntang Singapore. Kung isang matalino ang utak ng PNP chief ay hindi ito gagawin ang ganong kalokohan kung wala silang isyu na gustong pagtakpan. Kaya tanong ngayon ng marami, bakit pinilit ang event na iyon na matuloy? At sinuportahan pa mismo ni DILG Secretary John Vic Rimulya na siya ang pumirma sa travel authority ni Mayor Baste Duterte. Kahit nga alam niya na bago pa ang live ni Mayor Baste na sinabi niyang kapag magsuntukan sila ni General Torre ay mabubugbog lang niya ito. At ang malupit pa, sa zona ni Presidente Bongbong Marcos, special mention din si General Torre na nanalo sa boxing na siya lang mag-isa, walang kalaban, walang kasunduan na permado. Halatang pangpabayra lang sa social media para ilihis ang isyo ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Nanalo si General Torre pero walang kalaban. Buwelta pa nga ng mga netizens sa comment section na what's next? Suspension? Removal from the office? Jail terms? Umpisa na mo'y may mas matindi pang darating sa'yo niyan. Hindi lahat ng panahon ay pabor sa'yo. Sabi na di talaga magtatagumpay ang kademonyuhan ng isang tao. Dadating talaga yung time na ililigaw ka at mapapanagot ka, patawa-tawa ka pang utot ka. 2026, magre-retiro na si General Torre. Diyan na magsisimula ang karma sa kanya, kaya hindi niya mai-enjoy ang retirement niya dahil sasalubungin siya ng kaso. Is this for real? That's his arrogant characters. He think he is perfect and so he is going to end up in jail. Why he is in jail? Think of changing his attitude and ways. Don't take things for granted. You will not be up there all the time. Yan na sabi ko sa iyo, huwag kang masyadong tiwala sa mga kasama mo. Iiwan ka na ngayon, papalitan ka lang, tapos ka nang gamitin. Bye-bye for your own life. Sabi nga nila, no one is above the law. This goes to show na ang taong ito ay wala talagang ginawang mabuti. PNP chief pero di sumusunod sa batas. Hindi sa lahat ng panahon makakaligtas ka, Torre. There is always the day of reckoning. Just wait and see. What goes around comes around. The consequences of one's action will have to be dealt with eventually. Nako po, tas may kidnapping na kaso pa kay PRRD. Tas kumakaway pa si Senador Marcoleta ng Blue Ribbon Committee. Sama kasi ng ugali mo yan tuloy. Sa likod ng tagumpay mo, hindi lahat ng oras ay ngingiti ka. Hindi natutulog ang Diyos sa mga taong sumasamba sa pera. The Court of Appeals declared Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre kay Torre and other cops as responsible and accountable for the enforced disappearance of Bicol activist Felix Salaverria Jr. for failing to exercise extraordinary diligence in preventing the enforced disappearance as well as in investigating the case. Sa ibang mainstream media, ang title doon, laxity, very lax, kapabayaan, lousy, laxity.
So, ganito po, sometime last year, August ata, ang unang nag-disappear, kaibigan nitong si Felix Salaverria Jr. nag-disappear. After that, itong si Felix Salaverria bigla ding nawala. Okay. So, nag-imbestiga ang PNP, CIDG, nag-imbestiga under panoon ni General Torre. Kaya lang, walang nangyari. So, ang mga anak ni Felix Salaverria Jr. nag-file ng petition sa Supreme Court. Ngayon, ang Supreme Court, pagkita niya sa detalye ng petition, ibinaba ang kaso sa Court of Appeals. So, ang Court of Appeals, pinag-aralan ang kaso at ito na nga, mayroon ng desisyon ang Supreme Court na napatunayan ng Court of Appeals na si General Torre, CIDG Director pa noon, plus other officers, 4 police officers, napatunayan na responsable at accountable for the enforced disappearance of Felix Salaverria Jr. At sinabi rin ng Korte na hindi sapat yung investigasyong ginawa. Tinimbang ka, ngunit kulang. So, yung binasa kong article, ang Korte parang nag-order siya sa National Police Commission para imbestigahan mabuti itong kaso na ito, yung pagkawala ni Felix Salaverria. Okay. So, ang mga human rights lawyers, mga kamag-anak niya, is sinasabi nila na malaking panalo ito. It's a major step towards justice para mahanap na talaga na saan itong si Mr. Felix Salaverria Jr. So, pati ata ang Commission on Human Rights, iniimbestigahan na yun ito. So, ito nakakalungkot na pangyayari na may mga ganitong enforced disappearance. Tapos, yan na nga, ang Korte magdesisyon, nakakaya sa law enforcement agencies kagaya ng PNP. I don't know, wala akong nabasa kung ano naman ang involvement ng Armed Forces of the Philippines kaugnay sa kasong ito. So, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, buhay na buhay ang justice system sa ating bansa. Tingnan mo, tumakbo ang mga members ng pamilya nitong biktima na nawawala. Inaksyonan ng Supreme Court. Binigay sa Court of Appeals. Ngayon, nagdesisyon ng Supreme Court na, Court of Appeals na responsable ang CIDG sa grupo ni General Torre sa pagkawala nitong let's make it clear, walang parusa o inuorderan lang ng Korte ang National Police Commission na gawin nyo ng tama kasi nag-imbestiga, ngunit kulang. Hindi satisfied ang Korte sa investigasyon na ginawa ng National Police, na ang hepe noon ng CIDG is ito ngayon PNP Chief si General Nicolas Torre. Okay?
So, magbasa tayo sa mga comments. Ano kayang sasabihin na naman ni General Torre dito? Sopliam Jalib. Since the executive and legislative pillar of government is being used and abused by officials, the judicial sector stands its ground in upholding the Constitution of the law. Yun yung sinasabi ko. Buhay na buhay pa ang ating demokrasya dahil nandyan ang mga korte natin na nagpapangsyon. So kung nagpapangsyon ang ating mga korte, buhay ang ating justice system, bakit dinala pa nila si PRRT sa ICC? Isang sampal yun sa anyway, alam naman natin politically motivated yung pagdala kay PRRD, kaya ganun ang ginawa nila. Vince D. All those involved should answer for this. James Somar. Respeto naman po kay General nagbigay ng karangalan sa bansa sa larangan ng boxing. Please respect the new ICC champion of the world.